recognize them first. Please keep that in mind. You may Mr. Chair. continue. Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. President. This is not really to debate with you. It might be improper. Pero, sir, before we can be really stand corrected, we must know the rules first. Kung may kopya sana kami, alam namin how to behave. The problem is, kayo lang may kopya ng rules ninyo, wala naman kami. Okay. So, hindi namin masunod yung... The consent is directed to provide copies. Bago natin ipagpatuloy yung munting video natin mga tropa, mapagpalang gabi sa ating lahat. At ako ay small content creator pa lamang. Sana ibalato na nyo sa akin ang pagkalimbang sa notification bell at saka sa subscribe button para updated kayo sa mga susunod kong mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Napakagaling nitong ating dating presidente. Kaya kung ang magtanong nito kulang sa kalaman, ay maturuan pa. O tingnan natin yan, no? Yung mga sagot niya. Tama naman talaga eh. Wala naman pala siyang, hindi naman pala niya alam. Dahil wala naman pala silang kopya. Si PRRD ang may kopya yung sa Quadcom Committee lang. O di ba tama? Tamang-tama. Napakagaling talaga. At siguro naisip ko, kaya binigyan to ng, ito si PRRD ha, kaya binigyan to ng napakatinding pag-iisip sa Panginoon, binigyan ng gift sa Panginoon dahil yung makatao ba, makatao, makabayan, kaya yung nakaupo siya bilang presidente, maraming biglang, isa na ako doon, nagulat ako. Uy, pwede pala tong Pilipinas pala nga mabago. Kasi kung matandaan noon pang mga kapanahunan nga hindi nakaupo to si PRRD, kahit gakarinig ko to eh, at least kahit ako, kahit sinong presidente hindi na mabago ang Pilipinas, pero yung nakaupo siya, ang bilis naman naramdaman na agad. Yon nga lang, sa pagmamahal niya sa bayan at sa taong bayan, siya ang nagdusa. Yan ang sabi niya. Hindi naman siya ang nakinabang bayan at saka taong bayan, pero kaliwa kanan yung ano niya sa ngayon. Hindi lang ngayon, mula noon. Yung pag-upo na hanggang ngayon. Patawag sa Kongreso, sa alleged na yung di umano yung EJK, tapos meron pang yung mga bank account sa bangko, alleged bank account sa bangko nga 2016 pa yon hanggang ngayon. Meron pang sa Pugo, puro marami ba yung mga aligasyon di umano ayon sa balita nga kita natin. Kaya tayo ang nakinabang dahilan sa pagmamahal niya sa bayan. Sa edad ba naman yan? Yung nakaraan nga umatin siya, nagkakaawa kung tingnan eh. Sa loob ng ilang oras, kung hindi ako nagkakamali 13 hours yata nandyan, pinagtulungan na tanungin. Pero dahil sa galing niya at sa ano niya, determinado, malaman ng taong bayan ang katotohanan, nasagot niya ng maayos. Kaya sana, kailan ba kaya tayo makapresidente ng katulad nito? Baka hanggang panaginip na lang, hanggang pangarap na lang. Sana meron pang kasunod. Dahil pag ganitong klaseng tao ang ating presidente, kahit sa iksing panahon lang, kahit 6 years lang, ang bilis nating naramdaman. Pag ganito nga klaseng presidente, makapresidente tayo ulit ng ganito, palagay ko napakaswerte pa rin ang Pilipinas nga mayroong pumalit nga presidente nga katulad nito. Walang katulad, maliban nga makatao, napaka-ano sa bayan, napaka-sincere sa ano niya, katungkulan
sa siya pa ang namuno. At kahit naman ngayon, kita natin sa mga pananalita niya, pagtungkol sa bayan, ang pag-usapan, kita natin sa pananalita niya, kahit siya civilian, lalo na kung yung partido nito sa darating na eleksyon lulusot, maraming lulusot, sana marami, yung mga didiisdan sana wag bumitaw. Pero nakita ko naman, base sa mga sa mga social media, sa mga comment, yun yung bawi ni Tatay Digong sa mga taong bayan nga nagserbisyo siya sa taong bayan, pinahalahagahan niya, minahal niya ang bayan at sa taong bayan. Ang kapalit naman, ang dami namang nagmamahal sa kanya hanggang ngayon. Kahit ganyan, maraming aligasyon sa kanya, pero ang taong bayan hindi bumitaw. Merong mangilan-ngilan nga, siyempre hindi naman lahat na tao talaga. Meron talagang tao nga kahit pakainin mo sa palad, pati pakainin mo sa kamay, pati kamay mo kainin ilunok pa Meron talagang ganun. Normal yan sa tao. Pero ang masabi ko lang, siguro sa 1,000 katao, buti na lang kung merong 100 dyan nga hindi nagustuhan si PRRD sa mga ginagawa niya. Tulad yung alleged sa war on drug. Yan, sample ko lang to Pagtingnan mo sa mga comments dyan, yung sa mga hearing at sa mga kita natin sa social media nga mga vlog, makita natin napakarami nga nagkagusto, masaya. Kaya dapat nga yung hearing dyan sa nila, ito opinion ko lang to bilang mamamayan, bilang Pilipino, para naman makita sa tao, mga taong bayan, yung hearing sana, kung maaari, ay magkuha sila ng yung mga alleged, di umano yung alleged na biktima sa EJK, resource person, tapos magkuha din ng resource person din sa mga yung mga katulad yung mga pulis, yung mga tao nga na biktima sa mga masasama ang loob, para naman may rin, parang mabalance ba, o hindi ba parang sure talaga magano ng mga tao yung anong tawag yan, yung parang sa eleksyon ba, mag-survey. Sigurado yan, pag-survey, sinong gusto sa ginawa ni PRRD na yung sa war on drugs, putakte yan. Baga nasa 99% nga iilan lang yung hindi nagagusto dyan. Dahil lalo na sa mga barangay, mga komunidad na yung tinatawag nila nga laylayan, yung mga dating mga lugar nga magulo, yung maraming mga gumagamit di umano, base sa mga balita-balita, ay kumalma talaga yun. Totoo yan nga hindi talaga naubos, pero hindi naman hamak nga kahit hindi siya naubos, bumaba yung sa panahon niya, bumaba yung mga na yun, yung tinatawag na gumagamit ng ganun. Kita natin doon sa panahon niya, ang daming narehab ayon sa balita, di umano, pag makita natin yung mga reporter, mga social media, di ba may mga nagparehab, tapos pagka yung gumaling na sila, bumalik na sila sa normal nila nga buhay. At pagka tingnan natin yung balita din, yung mga reporter nga pumupunta sa sa kulungan, ang daming nangakulong. Kaya dapat talaga, kung pagmasda natin yung nangyari ni PRRD, dapat pasalamatan
pasalamatan ng talagang galing sa puso ba. Dahil yung malasakit niya, hindi basta-basta yun. Napakahirap noon kung tutuusin yung ginawa niya. Kung magkaroon man tayo ng presidente na katulad niya, himala na lang. Pero may pero, kung si Inday Sara ang tatakbo at manalo, walang pagkakaiba yan sa nakita ko. Dahil yung Davao, ibalik ko na lang to, si PRRD ang nagiging mayor, napagaganda. Yung takbo ng Davao, si BP Sara ang nagiging mayor, napagaganda. Yung takbo ng Davao, ikapagmayabang. Yung syudad nila, yung bayan nila, lalo na silang mga Duterte, lalo na, kasi lalo na ikapagmayabang dahil sila ang nagpatakbo dyan. Pag dyan sa buong Pilipinas, si BP ang magiging presidente, meron bang pagkakaiba? Sa palagay ko wala. Dahil kung ano yung nakita ng tatay niya, yung kasunod niya eh. Alam niya eh. Namana niya, naturo sa kanya. Kaya sana, ito lang masabi ko sa mga, lalo na sa mga DDS. Alam ko, mga DDS, napakaraming DDS nga hindi talaga bumimbitaw hanggang ngayon. Yung pagpasalamat natin ni Tatay Digong, ilubos-lubos na natin para sa bayan. Hindi lang hanggang ano lang tayo. Talagang kung sino yung sa ngayong eleksyon kung sino yung iano niya nga kandidato sa line up niya, naka-line up niya, doon tayo. Kasi naniniwala ako nga ito si PRRD, yung line up niyan, hindi yan mag-line up ng politiko nga nagkakasira sa pangalan niya at saka sa apelyido niya. Naniniwala ako nga yun ginawa niya, talagang pinaglaban niya tayo. Kaya naniniwala ako nga yung line up niyan, hindi yan tuwid yan. Ay, katulad yung si Senador Go, di ba? Tapos si Senador Bato, makita naman natin. Si Senador Ruben Badilla, walang bahid. Maari nga kulang sa kaalaman pagdating sa politika yung iba. Pero ang kaalaman pwedeng matutunan. Pero ang pagkatiwali sa tao, yan ang mahirap baguhin nga ugali sa tao. Yung ganun. Kaya yung mga politiko nga paluksol, patalon-talon, walang isang salita, lalo na yung mga politiko nga kahit pinaganda na yung Manila Bay, binatikos pa rin. Bakit naman natin iboto yun, mga ganun nga klaseng politiko? Pinaganda na, binatikos pa rin. Anong mangyari sa bayan natin kung ganun nga klaseng politiko? Anong mangyari sa bayan natin nga pinaganda, binabatikos pa rin? Buti kung pinapangit yung Manila Bay o yung Boracay, kung ang ginawa ni PRRD sa Boracay o sa Manila Bay, pinangit niya, tinambakan niya ng buhangin, ginawa niya nga bawal sa batas at hindi kaya-aya sa taong bayan, ayun, batikosin niya, pero pinaganda Pero anong nangyari? Marami pa rin nagbabatikos. Yun ba ang ibuto natin? Yun ba ang ibuto natin? Kaya dapat magsuri tayo. Kawawa ang ating bayan pagka hindi tayo magsuri pagdating ng eleksyon. Pagka merong, ito, iboto natin to, maganda, pero hindi tayo nagsuri. Anong mangyari? Tapos yung sinabi niya, wala palang kabuhay-buhay nga klaseng politiko. Wala namang yung mga politiko, dumaan sa atin yan. Kung hindi natin sila iboto, hindi yan makaupo dyan. Kaya dapat talaga tayo ang mamili ng karapat-dapat.
Wag yung nakakasira ng bayan. Kung maaari, yung nakakabuti ng bayan nga klaseng politiko. Yung napakarami dyan. Ito hindi lang naman yung 3 binanggit ko. Napakarami pa dyan kahit yung mga luma. Katulad ni kung makita natin si Villanueva, yung Senator Villanueva, tingnan natin yung ano niya, napakaganda. Lalo na yung sa mga kalamidad. O yan. Pero yung iba dyan nga, walang imek, hindi natin alam kung anong pinagagawa, tumanda na lang dyan sa kakaupo dyan, kuminis na siguro yung upuan. Baka hindi lang kuminis, nasira na, tapos wala naman tayong kakabalita kung anong pinagagawa niya dyan sa katungkulan niya. Bakit naman natin ibuto ulit yan? Bakit naman natin bawat buto natin na paghahalaga? Dahil yan ang susi sa ating bayan. Yan yung kumbaga tayo ang ano sa ating bayan, nga hindi tayo mapasukan ng politiko nga madaling salita walang kwenta, nagsira lang sa ating bayan. Maraming matino, marami ding hindi matino. Kaya nasa atin yan. Alam ko maraming naniniwala ni Tatay Digong pa rin. Kaya sana yung naniniwala, yung mga DDS dyan, manghikaya tayo para sa bayan. Ay, mag-example na ako lalo na itong palagi talaga na, lalo na ngayon, hindi lang palagi, lalong tumitindi yung mga bagyo. Yung bagyo, ngayon meron na namang bagong bagyo, napakalakas pa naman, wad naman sana, nagkakaawa yung bansa natin, naghirap na nga, dagdagan pa sa kalamidad nga matindi. Saan na tayo pulutin nga kangkungan? Yan ang sinabi ni Senador Ruben Padilla. Kung matandaan natin sa sinabi niya, ewan ko kung napanood ninyo. Lubog na nga tayo sa utang, lubog pa tayo sa baha, lubog pa tayo sa bawal na gamot, yung droga. Saan tayo pulutin dyan? Saan tayo pulutin pag ganun ang ating bayan? Ito, example ko lang to Katulad yan, palaging baha, palaging may kalamidad. Paano na lang kaya kung ang namuno sa ating bansa, mahina yung diskarte, mabagal paspagong, tapos hindi maano sa pira ng bayan, yung hindi masinop ba? Tandaan natin si PRRD hindi lang isang tao yung nagsabi, at hindi lang si PRRD ang nagsabi nga pag may bumisita sa Malacanang o kahit sa dyan sa Malacanang, ang ipapakain sa tao ordinaryo lang nga pagkain, at magsabi pa nga ito lang ulam natin dahil pera to ng taong bayan, hindi katulad ng yung iba. Di ba nakita natin ayon sa balita, hindi na lang ako magbanggit ng mga pangalan at kung ano-ano pa, kayo na kung humusga kung nakita kayo ng balita nga ganon. Ayon sa balita, di umano nga kahit sa mga pagkain, kahit kung ano-ano nga gastusan, bungga. Paano kung may kalamidad tapos wala na palang kapira-pira? Anong mangyari sa mga kababayan natin nga mga nasalanta ng mga kalamidad? Mahirap pigilan yung kalamidad. Hindi rin pwede nga isisi natin sa mga nakaupo nga may bagyo ganito. Ang trabaho nila ayusin nga katulad yan. Kailangan maganda yung flood control, kaya kahit malakas yung ulan, o yung mga pagka may mga kalamidad, kailangan nga kung maaari handa na ang rescue, handa ang mga relief good. Paano kung wala? Dahil yun na nga ang nangyari. Kasi marami din namang politiko nga handang magserbisyo sa
bayan at saka sa mamayan. Pero pag tingnan din natin sa mga balita at saka sa pangyayari at saka sa news, base sa news, di umano, kita natin marami ding politiko nga nasangkot sa hindi magandang gawain. Kaya tayo na ang magpasya dyan pagdating sa eleksyon. Kaya yung mga Duterte dyan, mga DDS dyan, kung maaari, para sa bayan, mag-ano kayo dyan, nga, mag-ano kayo, yung ikampanya natin yung mga politiko nga naniwala tayo nga nakakabuti sa ating bayan, lalo na yung politiko nga line up ni Tatay Digong. Nasa inyo pa rin yan, nasa inyo pa rin yan, kasi sa dami din dyan, kahit ipalagay lang natin puro yan nag-aano sa matitino, pero pagdating sa kaalaman, yun sinabi ko, ang kaalaman matutunan, pero ang katiwalian sa tao, ang pagkabaluktot sa pananaw ng tao, mahirap baguhin yan, ugali yan eh. Mga tropa, bago tapusin yung bunting video natin, maraming salamat sa panonood ninyo. Sa sunod na naman, mabuhay tayong lahat at bye bye Duterte tayo. Line up, sana mabago na naman yung yung takbo ng ating bansa, magiging maayos ba. Kung maaari lang mabalik tong estilo ni PRRD nga napaka-disiplinado, na madisiplina ang tao. At yung isa pang pinaka dapat kasi yung peace and order niya, hindi lang yan, dahan-dahan sana nga umangat, hindi yung dahan-dahan gumaganyan pababa. Mahirap yun. Maraming salamat at bye bye.